Usap-usapan ngayon ang larawan na kumakalat sa social media na kung saan makikita ang pag-follow ni Sir J. Bean sa Spotify account sa napapabalitang di umano'y third party sa hiwalayan nila ng long-time partner nitong si Elma Asagra o mas kilalang Ma'am Elma. Ngunit matapos itong mag-viral, kapansin-pansin ang pag-unfollow ni J. Bean sa account ng babae. Kaya naman, mas lalo tuloy tumindi ang hinala ng netizens na ang sinasabing kaibigan ni Javin na kasama nito sa labas ng bansa ay ang siyang tunay na dahilan kung bakit tinapos nito ang relasyon nila ni Elma. Samantala, umalma din ang di umano'y kapatid ng dating karelasyon ng tinutukoy na third party sa relasyon ni Elma at Javin. Ayon sa nagpakilalang kapatid ng karelasyon umano ng babae, ay totoo di umano lahat ng mga nagkalat sa social media kaugnay kay Ira at Javin. Ayon sa kanyang nilabas na statement, ay matagal na daw talagang alam ni Elma ang katotohanan. Maging ang umano'y mga issue kaugnay sa house and lot at ilan pang naglabasan noon ay lahat daw yon totoo. Dahil daw sa panloloko na ginawa ni Ira at Jabin sa kanyang kuya, labis daw itong na-depress. Dagdag pa nito, mahigit 2 taon na din umano magmula na magkaroon ng ugnayan si Ira at Jabin. Narito ang kabuang statement ng nagpakilalang di umano'y kapatid ng dating naging karelasyon ni Ira Lindsay na ngayon ay nagpapabalitang karelasyon di umano ni Jabin. Hindi ko naman gustong i-bash din si Ma'am Elma kasi nababash ko siya kasi tanga siya. Matagal na niyang alam yan, mas pinili niya pang magpakamanhid, may pagsakay-sakay pa siya sa helicopter. Yung issue about sa house and lot at iPhone 17 at nagpondo sa tatay ni girl during election, totoo lahat yan. Isang beses dumalaw ng LU si Sir J. Bean. Ang bahay nila ate girl parang fiesta sa dami ng pakain. Matagal na yung issue. Ngayon naiintindihan nyo ako. Kakabash kasi kuya ko ang niloloko nyo. Sobrang depressed ang inabot ng kuya ko sa kakaisip sa mga yan. Yung Macau nila, totoo yon. Kasama ni Jabin ang magaling na ex ng kuya ko. Yung nag-challenge sila na aalis mag-isa, kasama din ni Jabin ang ex ng kuya ko. Nagbagyo si Jabin mag-isa at LU, magkasama din sila. At ang pinaka-latest, naaalala nyo nung nag-shoot sila ng Hikari products? Maaga umalis si Jabin sa kanila at pumunta na sa Manila para kitain yung babae. Naisabay lang niya yung pagbili ng bag na ireregalo kay Ma'am Elma. Napansin nyo, iniwan niya si Ogag kahit may sasakyan sila, mas pinili niya yung sasakyang angkas. Hindi dahil late na siya sa shoot, late siya kasi sinulit niya oras niya sa ex ng kuya ko. Todo pabango pa siya at sinasabi niya mabaho siya. Nagpapabango siya kasi kapit na kapit sa katawan niya ang pabango ni girl kaya masayang masaya siya nung nakapagpalit ng damit. Halos hindi makapag-start ang shoot ng Hikari kakaantay dyan kay Jabin. Lumabas din, sige ipagtanggol nyo si Sir Jabin. Lumabas din ang issue nila, matagal ko nang alam yan, ayoko lang na sa akin magsimula. Ngayon, malalaman nyo kung bakit galit na galit kayo kay Sir Jabin at almost 2 years ko na yung binabash sa lahat ng post niya. Ako lang naman ang kapatid ng boyfriend ni Ira Lindsay Millares. Opo, totoo lahat yan. Ang kuya ko, mahal na mahal yung babae na yan, kaya pala nanlalamig ang babae kasi may nagpapainit na Sir Jabin. Samantala, narito naman ang iba't ibang reaksyon ng netizen kaugnay sa issue ni Sir Jabin at Ma'am Elma. Kapal ng mukha ni Jabin sa totoo lang, pati mga kapatid at tropa niya na nasa camp, kawawa si Elma sa inyo. Parang kung ako yung kapatid, kasi hodang sa kanya ang source of income, hindi ko masisikmura ginagawa ng kuya nila. Diyos ko, hindi lang kay Jabin binuhos ni Elma yung panahon at tiwala niya, kundi sa buong pamilya nila at sa mga tao sa camp. Deadma lang kasi siya. Siyempre, hindi naman sinabi ni girl na may cheating issue na nangyari sa kanila kaya panatag pa yan.
Tamo, kapag kumalat na naman about sa cheating issue na yan, kung ano-ano namang gagawin niya. Time will expose everything. Kung totoo man o hindi, darating yung araw na hindi na kailangan na explanations. May mga bagay din akong nalalaman na hindi ko muna ilalabas ngayon. Hindi lahat kailangan ipagsigawan agad kasi minsan oras na mismo ang naglalabas ng katotohanan. Pero kung darating yung point na kailangan ko na magsalita, facts will speak for themselves. Hindi lang to about so-called friend mo, marami pang iba. If I were Elma, hahayaan ko talaga yung lalaki na yan magdusa sa consequences ng panloloko niya, especially considering the fact na nagawa niya pang i-imply na close friend ko no lang yung babae sa harap pa mismo ni Elma, pati sa mga supporters niya. Pinatunayan lang ni Sir JB na nagkapera lang siya kaya mas afford niya na ngayon yung mga dati pa niyang gawain. Puwedeng di siya naniniwala. May pagkakataon lang talaga na mahirap tanggapin at aminin na niloko at naloko ka. Bukod sa brands at possible na last act of love, protection niya rin yon sa sarili niya. Mas okay na magmaang-maangan kaysa malabel. Nakakaloka at pinagtakpan pa rin ni Elma yung ginawa sa kanya na isama pa yung explanation sa kabit niya and it shows she's so dear to him. I pray for Elma's healing at sana makahanap siya after ng matinong lalaki na papakasalan siya.